So, ang ating pong pag-usapan ay God takes it away for a purpose. God takes it away for a purpose. Amen. So, sino ba yung nawalan? Yung nawalan? Yung nawalan na dito? Nanakawan. May nanakawan na po ba? So, parang halos lahat naranasan natin yan, ano? Nanakawan tayo ng ballpen, nanakawan tayo ng lapis, okay, nawalan tayo ng pera, nahulugan tayo ng pera sa lahat, habang naglalakad, mga ganyan. Pero this time, ang tanong ko po, sino na yung mula nung nakilala niyo ang Panginoon, marami nang nawala sa Kanya? Nawala ng mga kaibigan. Meron mo bang mga nawala ng kaibigan dahil sa pagsunod sa Panginoon? Mga nawala ng pinagkakakitaan. Meron din po ba dito? Kasi lahat yan plano ng Panginoon ko eh. Kaya ang title natin, God takes it away for a purpose. So ano bang pakiramdam pag kami nawawala sa akin? Masaya po ba tayo pag nawala? Ay yes, nawalan ako ng cellphone. May ganun po ba? Kasi papalakpakan ko po. Yung nawalan na pero masaya pa. Ano po? Sabi dito, sigurado, kahit yung pinakamayaman na tao sa mundo, pagka siya, o kaya sabihin natin, pinakamayaman tapos hindi niya pa kaya bilangin yung pera niya, pero nabalitaan niya na nanakawan siya o nawalan siya, siguro kahit siya magagalit din. Kahit siya hahanapin din, saan napunta yung pera? Kahit madami pa siyang kayamanay. Kasi lahat yun ay pinapahalagahan natin. So sabi ko dito, paano kung kukuhanin ng Panginoon lahat ng meron ka? Paano kung iaalaw ng Panginoon na mawala at tanggalin lahat ng mga bagay na maaaring nagbibigay sa iyo ng kaligayahan? Paano po? Kakayanin po ba natin? Pwede tayong ngayon. Pero kasi ang testing kasi, ang testing kapag nandun ka na, madaling sabihin. Pero sabi nga, mahirap pagka nandun ka na sa sitwasyon na yun. Mahirap gawin na ngumiti. Mahirap na magpasalamat sa Panginoon. So, sabi dito, pag ba inalaw ng Panginoon na mawala ang lahat ng iyon, magpapasalamat ka pa ba sa Panginoon? Maglilingkod ka pa ba sa Panginoon? O di kaya makikita pa ba namin kayo dito para magpasalamat sa Panginoon pag inalaw po yun ni Lord? So yun po ang isang matinding tanong. So makikita po natin ang ating key verse sa John 15 verse 2. 1:15 verse 2. Sabi po dito, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So bakit nga ba pinuputol yung mga sangang hindi nagbubunga? Bakit? Hindi ba pwedeng hayaan na lang natin sila? Di ba pwedeng huwag na lang silang putulin? Bakit kailangan putulin? If we look at the spiritual side ng ating buhay, isipin natin, nagtanim ka ng puno ng mangga mula ka noon. Tapos lumipas na yung ilang dekada, ilang taon, so sabihin natin, tumanda ka na din, nagkaanak ka na din, yung tinanim mong mangga, hanggang ngayon, hindi pa nagbubunga. Ano po magiging pakiramdam nyo? Malulungkot tayo, di ba? Madidisappoint tayo. Kasi, yung inaasahan mong tinanim mo, inaasahan mo magbubunga siya. Pero ang nangyari, hindi siya nagbunga. So, sabi dito, kapag ganun ang nangyari, yung puno na yun, parang walang halaga para sa atin. Parang walang kwenta ng puno na to. Kasi gusto ko ng mangga, kaya nagtanim ako ng buto ng mangga. Ngayon, tumubo yung buto, naging puno, wala naman siyang bunga. Diba? So, kapag ganun, wala siyang halaga, walang kwenta. Pero, oo, nagbibigay siya ng lilim. Pwede natin sabihin na bakit nagbibigay naman siya ng lilim para sa atin. Pero kaya din naman yung gawin ng ibang mga puno eh. Kaya din naman ibigay ng ibang mga puno yun. Pero yung pinaka-purpose niya is yung magbunga ng mangga. Kasi lahat ng puno kaya naman magbigay ng shade. Diba? Pero hindi lahat ng puno nagbubunga. Yung iba, sabi, bahog, biyog na bahog. Ano ba? So sabi, hindi niya nasa-serve yung purpose niya talaga. So ito pong mga nabanggit na ito, yung sanga na pinuputol, pwede po natin itong
nagsasabi na connected kami sa Panginoon, naniniwala kami sa Panginoon, matagal na kami sa Panginoon. Pero hanggang ngayon, hindi pa din po sila nagpo-produce ng spiritual fruit. Sabi dito, kumbaga ilang taon na o dekada na sa simbahan, ang dami ng pagtutuwid na naririnig, ang dami ng sermon na naririnig araw-araw o kahit linggo-linggo, buwan-buwan, pero lumalabas ng lahat sa magkabilang tenga. Sabi dito, ang sipag natin dumalo sa gawain. Pero kung sino tayo nung una tayong nakakilala kay Kristo, yun pa din tayo. Sabi nga, same old person. Bit-bit pa din natin yung mga ugali natin na dapat noon pa natin na isuko sa Panginoon. Mga ugali na dapat noon pa natin na isurrender sa Panginoon para makapabago natin. Kaya nga po sabi, ng iba na, hindi, nabuhay akong ganito. Mamamatay akong ganito. No. Break that cycle. Dahil nasa Panginoon ka. Kung nabuhay ka, sabihin natin hambog ka, huwag mong hayaan na mamatay ka na hambog ka. Kung nabuhay ka, nasasabi natin na sa pinakasimpleng form ng buhay na. Kung sasabi natin na nabuhay ka na mahirap ka, alam mo na yung hirap ng buhay. Huwag mong hayaan na mamamatay ka din mahirap. So, ganun po. Sabi po dito, kalimitan po kasi sa mga Kristiyano po ngayon, ano po, mas marami pa pong bungang araw kaysa sa bunga ng banal na spirito. Mas marami pa yung na mga bungang araw na meron kasi wala siyang love, wala siyang joy, wala siyang peace, wala siyang patience, wala siyang kindness, diba? Kapag po kasi meron kayo ng lahat na yun, higit niyo pa po yung mga nanugumpay sa mundo. Kasi kaya mong ibigin kung sino man, kaya mong bigyan kung sino man, kahit nagawan ka ng masama, kaya mong patawarin. Sabi po dito, hindi masarap o hindi masaya pag nararanasan natin na mawalan. Pero sabi po, loss is an inevitable part of life. Meaning, hindi ito naiiwasan. Hindi ito pwedeng piliin na huwag natin maramdaman. Kahit po sa karera, hindi po pwede na lahat panalo. Kasi may matatalo at matatalo. Hindi po pwede na magmakaawa ka sa camera, umiyak ka doon. Sabi mo, ginawa ko naman lahat eh. Ginawa ko naman yung best ko. Pero kahit anong gawin mong iyak, wala kang matatanggap na special reward or award sa ganun. Na yung pag-iyak, pagmamakaawa, wala po. Kasi kung talo ka talaga. Kung panalo ka. So, under sa reality of loss, yung matanggap natin yung nothing lasts forever. Kasi sabi ko kanina, loss is an inevitable part of life. So kung hindi natin siya naiiwasan, sabi dito, kailangan matanggap natin na talagang may nawawala. Na talagang may mawawala. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi, diyan ka na lang. Kahit gamit naluluma. Diba po? Kahit puting gamit, kumukutim. Kahit yung pinaka-iniingat-ingatan mong gawin, mabubutas yan at mabubutas, kakalaba. Diba? So sabi ko dito, walang magtatagal sa mundo. Wala pong magtatagal sa mundo. So sabi ko nga last time I preach, na mapalad na lang ang tao kung umabot ka pa ng 40, ng 50, kasi dahil sa mga kinakain natin. Dahil po sa mga, diba marami na po sa China, napanood ko yun eh. Yung parang yung gulay, parang process na lang yung gulay. Kasi parang tinatamad na sila magtanim. So pinaprocess na lang nila yung gulay. Kahit yung nakikita nyo sa may Nissin cup noodles, yung may mga gulay-gulay po na iba. Process po yun. Kahit po yung mga karne kasi hindi siya nasisira. Kahit gano'ng katagal. Process po lahat yun. So going back po, katulad po ng naitala sa Biblia, sa buhay ni Job. Sabi po dito si Job ay isang matuwid na tao na nagtitiwala sa Panginoon. And to make his long story short, dumating yung punto sa buhay niya na kung saan nawala ang lahat sa kanya. Nawala lahat ng meron siya. Lahat ng pinagkakaingat-ingatan niya, nawala lahat ng pag-aari niya, yung anak niya, nawala lahat. Sabi dito,
Sa Job 1:21, the Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Mababasa po natin doon na despite sa mga nangyari sa buhay ni Job, nagpasalamat pa rin siya sa Panginoon. In-acknowledge niya pa rin na the Lord gave, and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Mababasa po natin yan na ni-recognize niya. Ano po? Yun po yung kagandahan sa buhay ni Job. Na nagpasalamat siya. Yun nga po sabi ko kanina, di ba? Pag nangyari sa iyo na mawalan ka, may nawala sa iyo isang bagay, o isang mahal sa buhay, o pinagkakaingat-ingatan, pag nawala yung magpapasalamat mo ba? Maiintindihan mo ba kung bakit ginawa ni Lord yun sa iyo? Pero si Job ang naging example sa ating lahat, na sa kabila ng mga bagay na yun, nawalan ako ng asawa, ay nawalan ako ng anak, nawalan ako ng ari-arian, at kung ano-ano man, pero magpapasalamat ako sa Panginoon. Yun po ang lesson na tinuturo sa atin ni Job. Sabi dito, bakit nga ba may inaalis ang Diyos sa ating buhay? Hindi ba dahil sa sumusobra na tayo? Kaya inaalis? Hindi po. Sabi ko dito, kung bakit may inaalis ang Diyos sa ating buhay. Number one, para po sa ating growth and transformation. Growth, paglago, and transformation. Pag po narinig natin yung salitang growth and transformation, kalaki po nito yung salitang maturation. Yung pagmamature. Ano po? Sabi po sa unang Korinto 14 verse 20, mga kapatid, huwag kayong maging isip bata, maging tulad kayo ng mga batang walang malay kung tungkol sa kasamaan. Ngunit sa inyong pangunawa, maging tulad kayo ng mga matatanda. Ano pong sabi ng verse na ito? Mga kapatid, baka naman hanggang ngayon isip bata ka pa rin. Kumbaga, baka yung isip bata natin nung simula nung bata tayo, dala-dala pa din natin hanggang ngayon. Ang sinasabi ko kasi dito, kung mag-iisip bata tayo, doon sa kasamaan na lang tayo mag-iisip bata. Huwag na yung parang dala-dala mo kahit saan ka pumunta, sino kausapin mo, dala-dala mo pagiging isip bata mo. So, pansinin niyo po yung yung mga baby o yung mga bata. Di ba kapag may nakikita tayo ng mga bata na matatas magsalita, kaya pag kinausap mo na 1 plus 1, sumasagot, mga ganyan, natutuwa tayo. Di ba? Natutuwa tayo kasi parang sinasabi natin, ang talino naman ng bata na to, ay ang bright naman ng bata na to. Pero, pag po yung matanda naman na nag-isip bata, matutuwa po ba kayo? Hindi po nakakatuwa kasi nakakainis sila. Mahirap silang kalaban, mahirap silang kausap, at kahit anong ipilit mo, hindi ka mananalo kasi isip bata nga ito eh. Sabi ko dito, kasi ang ini-expect mo, dapat yung edad niya, tutugma dun sa attitude niya. Yung edad niya dapat tutugma dun sa behavior niya, kaya lang hindi. Kasi nga, isip bata. Kaya po minsan nagkakaroon po ng gulo. Nagkakaroon po ng mga hindi pagkakaintindihan. Dahil dun sa point of view ng isa, sinasabi niya na, gusto ko na naman ipaliwanag na ganito. Gusto ko na naman sabihin na ganito, ganyan. Pero dun sa point of view naman, nung nag-iisip bata, ang iniisip niya, inaapi siya. Iniisip niya, pinagkakaisahan siya. Iniisip niya, pinag-uusapan siya. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng conflict. Di ba ganun po yung mga bata, hindi natin sila bate. Lagi natin sinasabi yan, yung mga ganyan sa mga bata. So, pangit po pagka hanggang pagtanda, ay huwag natin kausapin si sister ganito, di natin siya bate. Diba? Ang pangit pong pakinggan. So, kaya sabi, check yourselves. Kasi baka may isa na po kayo, o isa tayo, dun sa mga matatanda na, pero hanggang ngayon, isip bata pa rin mag-isip. Kasi minsan, nakafocus lang tayo sa sarili natin. Hindi tayo nakafocus sa iba. Minsan iniisip lang natin yung sarili natin. Hindi natin iniisip yung iba. Minsan inuunawa natin yung nararamdaman, kunyari, nararamdaman ko. Pero hindi ko kaya unawa yung nararamdaman mo. Pwedeng para sa akin, dapat pagbigyan mo ako kasi ganito, ganyan. Diba? Pero sa kanya, sa point of view naman nung pinagsasabihan mo nun,
Paano ko bibigay? Paano ko gagawin? Meron din ako ibang mga priorities sa buhay. So ako, na nag-iisip bata, iisipin ko na, ay, ganon. So, ganyanan. Di mo kayang pagbihin sa ganyang bagay. Diba? So, ang nangyayari, nagkakaroon ng conflict. Aalis na lang ako. Nakakali pa usapan. Ngayon, nagkaroon ka ng galit sa kapwa mo dahil doon. Ngayon, sabi dito, pag ganun po tayo, hindi po tayo lalago. And sabi po dito, maturity involves commitment. Maturity involves commitment. So, pag-usapan po natin, isang halimbawa ang pagiging nanay. Ano po? Pagiging nanay na lang. So, bakit ko siya i-example sa maturity involves commitment? Ang isang nanay na walang commitment o walang aruga sa anak, walang pagmamahal sa anak, walang pag-aalaga sa anak, hindi mo siya pwedeng tawagin na magulang. Nanay ka lang, pero hindi ka magulang. Yun ang pagkakaiba nun. Nanay ka lang kasi inanak mo siya. Pero yung pagiging mother mismo, pagiging magulang mismo, hindi mo nagampanan. Kasi mayroon tayong tinatawag na archetypes. So, konting knowledge lang po ako sa psychology. Ang archetypes, sabi ko sa psychology, ang archetypes, yun yung mga naipasa sa atin. Naipasa sa atin ng mga unang panahon pa. Kasi ang mother archetype, or mother type, mother figure na tinatawag, kapag ang isang babae na nanganak, kahit hindi mo kakilala yung inanak mo, kasi niluwal mo siya. Pero kung nanay ka or magulang ka na may pagmamahal, alam mo kung paano mo siya papakainin. Alam mo siya kung paano mo bibigyan ng shelter. Alam mo kung paano mo bibigyan ng care. Kasi baby siya. Kasi anak ko siya. Kasi kadugo ko siya. Kasi sa akin siya. So ganun po ang archetypes na tinatawag mo po. So, kung ikaw ay isang nanay na wala kang pagmamahal ng magulang sa iyong anak, hindi ka pwede tawagin ng magulang. Nanay ka lang. Pero hindi ka magulang. Same po sa atin, spiritual lives. Christian ka lang. Pero hindi ka mature Christian. Andun ka lang sa level 1 na nakilala ko ang Panginoon. Pero wala ka dun sa level na nakilala ko ang Panginoon kaya ibabahagi ko ang Panginoon. Nakilala ko ang Panginoon kaya magpapatawad ako. Nakilala ko ang Panginoon kaya mamahalin ko yung kapwa ko. So yun po yung mature Christian. Pero yung hindi mature na Christian, nakilala mo lang ang Panginoon. Pero hindi mo binubuhay kung ano ang pagiging Kristiyano talaga. Sabi dito, pare-parehas tayong Kristiyano. Tama po ba? May nakapasok po bang hindi Kristiyano dito? So lahat tayo Kristiyano. Pero ang pagkakaiba natin, hindi tayo pare-parehas ng level of faith. Magkakaiba tayo ng level ng faith. Pwedeng i-judge natin ang isang tao based on appearance. No? Nasabihin natin, ay, mahina to. Mahina pananampalataya nito. Pero hindi natin alam deep inside, siya talaga may pinakamaraming struggles sa buhay na kinakaya niya dahil sa Panginoon. Kita lang, bakas lang sa mukha na nahihirapan siya. Pero naniniwala siya na kaya ng Panginoon kumilos. Pero itong isa naman na ito na mukha siyang masaya, ay mukha siyang masaya, diba? Siya pala yung mas maraming pinagdaraanan. Yung mukhang malakas, siya pala yung papunta sa kapahamakan. Or baka ikaw na nagsasabi sa kapwa mo na yun. Baka ikaw pala yun. Ikaw na nagja-judge na, siguro to si brother ganito. Di yan pupunta sa langit. Kasi ganito yung ginagawa niya. Siguro si sister ganito, magkikita sila sa ganito. Mga ganyan. Pero di natin alam. Tayo na nagja-judge mismo. Tayo pala mismo yung pupunta sa impyerno. Tingnan lang natin yung kasalanan ng iba. Hindi yung ginagawa natin kasalanan. So, sabi ko dito, tandaan po natin na hindi po pwede na gusto natin ng growth, gusto natin ng paglago, pero ayaw natin ng pain. Ayaw natin na masaktan tayo. Hindi po tayo pwedeng lumago.
Pag ganun. Gusto natin ng character building. Pero ayaw natin ng process ng character building. Pag kumparahin nyo nga po yung mga bata noon sa bata ngayon, bakit madalas natin naririnig at na sinasabi ng mga katandaan, ay, nung bata kami, ganito ang buhay namin. Bawal kami gumanito, bawal kami gumanyan. Diba? Kaya lumaki kaming ganito, matino. Pero yung mga kabataan ngayon, ganito ganyan, kaya napapariwara ng mga videos, diba? Bakit ganyan ang naririnig natin? Kasi hindi nila napagdaanan yung process nyo sa process ngayon. Kasi di ba nagkaroon na nga rin po ng batas about sa pagpalo sa bata, bawal na pong ipag-iin yung bata eh. Pero kung alam mo na mas makakabuti ko para sa iyong anak, gawin mo. Kasi Bible naman po mismo nagsabi na. Kasi kahit din po ako, kami, busog po kami sa palo. Kumbaga parang yun yung nagpataba, hindi physically, Pero busog po kami sa palo, disiplina na aming magulang. Share ko lang po nung bata po kasi kami, talaga pong pag nasa isang tabi kami, kunyari may mga gatherings, ganyan. Talaga may kita mo ibang bata naglalaro. Pero kami nakaupo lang kami sa tabi nila. Sasabihin nila, weird nyo, bakit hindi naglalaro? Ganyan. Pero in reality, alam kasi namin, pag naglikod kami, mamaya may palo kami sa bahay. Ako. Totoo po, may palo kami sa bahay pag naglikod kami. Once that's, ay, meron yan. May kurot yan. Sunod. Hanggang maging, mga ganun na. Di ba po? Seryoso po. Kaya sinasabi ko po na busog po kami sa palo. Minsan nagbibiro na lang po kami nila dahil. Di ba tatanggaan mo ba nun? Hinihilang mo ako ganyan. Papaluin mo ako ng paikot. Sabi ko, pwedeng kalimutan mo, pero okay lang yun. Kasi seryoso po na yung mga bata na pinapalo, pwede po sabihin, hindi ako mahal ng magulang kasi sinabi ko din po yun. Opo, sinabi ko din po yun. Kaya pagka sinasabi po ng bata yun, i-correct niyo po kasi kino-correct po nila kami. Na hindi, kaya ka pinapalo kasi mahal ka namin. Ang kagandahan naman po, ewan ko po kung ginagawa po ng lahat, kapag po pinapalo po kami nun, maya-maya, yakap naman po sila. At magsasorry din kung bakit nila ginawa. Tsaka pinapaintindi po sa amin. Kaya nung paglaki po namin, kaya ngayon, minsan may nakaka-debate ako about dyan sa pagpalo sa bata. Sabi ko, hindi okay lang yun, paluin nyo. Mga ganyan. Kasi alam ko, na kaya ka pinapalo para matuwid ka kasi pinaintindi sa amin ng bata. Kaya bilang sa mga magulang, kung kayo po ay mamamahalin sa bata, ipaintindi nyo rin po kung bakit. Sabihin nyo na, kung di kita ganito, magiging ganito ka. Kailangan maintindihan nila yun para mas maging maayos sila paglaki. Mas matanggap nila at ma-apply din nila sa susunod na henerasyon. Kasi sa henerasyon ngayon, wala na po wala nang namamalo. Kaya tingnan nyo po yung mga bata na lumalaki ngayon, yung generation natin ngayon. Diba? Kumbaga, wala nang disiplina na nabubuo. Lalo na po sa ibang bansa. Kaya sobrang hirap po ng sinasabi ko na po. Parang sa tingin ko, sobrang hirap ng susunod na generation. Kaya sana huwag po natin abutin lahat yung parang mahirap na, yung lahat kalaban mo na. Diba? Parang bilang magulang, inanak mo lang sila. Pero nung inanak mo siya, parang kapatid mo na lang siya or parang kung sino na lang siya. So, kasi dadating po talaga sa point na yun. Kaya sana huwag po natin maabutan yung gano'n po. Kasi mahirap pong mabuhay sa gano'n. Sabi ko dito, going back, God takes it away for our growth and transformation. So yun nga po ang ating pinag-uusapan. Sabi dito, kung hindi tayo mature, mahihirapan tayo maintindihan kung bakit nga ba inaalis ng Panginoon. Diba? Kasi hindi ka mature. Kasi ang pinag-uusapan natin, growth and transformation. Pero kung hindi ka mature, hindi mo maintindihan yun. Kahit po sa mga bata, nakapunta po ba lahat sa mga rides? Star City, mga yan. Kahit dyan po sa Caron, nakapunta po ba lahat? Or kahit saan, Beria na lang. Di ba meron po yung tinatawag na height limit? Height limit, di ba? Yung parang kapag ganito ka lang, pwede kang sumakay dun sa rides na yon.
Eh yung iba, ang ginagawa, yung ibang mga bata, dahil makulit sila, gusto nilang ma-experience yun. Ang ginagawa nila, papataas sila ng buhok, ay magsusuot sila ng mataas na sapatos para lang makapasok sa ride. Ngayon, ang mangyayari, dahil na hindi siya fit doon, pero pinilit niya na makasakay sa rides na yun, ang mangyayari, paglaki niya, trauma na siya doon. Kasi hindi siya pang doon eh, pero sinakyan niya yung rides na para sa mga ganong edad. So paglaki, pwedeng trauma siya. Traumatized na siya. Kasi, ayoko na yan. Parang gumagano yung bito ko. Kasi hindi maintindihan ng bata yun eh. Hindi alam ng bata yun, pero bilang sa mga matatanda, alam nila na kapag sumakay ka dyan, mararamdaman mo ganito, ganyan. So, nagiging traumatized yung mga bata pagka ganun po. Sabi nga po dito, dapat ang Christian life natin ay hindi lang basta goal-oriented. Hindi lang basta goal-oriented, kundi dapat growth-oriented yan. Maganda naman yung mga goals natin. Ano pa mga goals natin ngayong taon? Di ba, last January, sa pagkakaalala ko, yun po yung preach ko po eh. Or December po ata yun. December. Sabi ko, ano po ba yung mga New Year's resolution nyo sa buhay, di ba? Eh ngayon po, bare months na po ngayon. Next week, October na po. Eh, sa mga New Year's resolution po ba natin, may natupad na po ba? Meron na po bang sasabihin nyo na lahat ng pinangako ko sa Panginoon, nagawa ko na, meron na po ba? Pwedeng wala pa rin po ano. So, example po natin ng goal-oriented ay, ang goal ko, matapos kong basahin yung buong Bible. Yun ang goal mo. Ang goal ko, wala ako dapat absent ng buong isang taon sa midweeks at sa Sunday services. Yun yung goal mo. So, nagawa mo naman. Pero nasaan yung growth? Yung growth, nasaan yung growth doon? Yung growth, sabihin natin yung goal mo, matapos kong basahin yung buong Bible. Pero yung growth doon, yung mga nabasa mo ba, naiintindihan mo? Kasi baka mamaya, gusto mo lang basahin yung buong Bible para ipagyabang mo sa kapwa mo. Nabasa ko na yung Bible. Mula sa Genesis hanggang yung Revelation, nabasa ko na yung lahat eh. Pero pag tinanong kita, sige nga, magbigay nga sa akin ng mga 10 verses at ipaliwanag mo sa akin, wala kang nang maibigay. So, ibig sabihin, wala kang growth na nangyari. Goal lang ang ginawa mo. Goal na mabasa, goal na matapos yung buong Bible. Pero wala kang paglago. Same din po sa pag-attend na sinasabi mo, ang goal ko ngayong taon ay umattend sa lahat ng midweek services. Ang goal ko ngayon, wala akong absent ng Sunday services. Pero, yung growth nasaan? Diba? Kapag sinabi natin growth, hindi ako matutulog sa sermon. Yun ang growth. Goal mo lang na walang absent. Pero dapat may growth sa loob eh. Na, nag-promise ka na dapat buong taon, wala akong absent. Pero yung growth, dapat nandun na. Hindi ako matutulog, hindi ko hahayaan na lumilipad yung isip ko, hindi ko hahayaan na iniisip ko yung ulam mamaya, hindi ko iisipin na saan ako pupunta mamaya. Hindi. Dapat makapokus ako sa Panginoon sa buong taon na to. Yun yung growth na tinatawag. Kasi gusto mo lumago, gusto mo mag-mature, gusto mo ma-transform. Sabi po dito, kaya may pinapanggal ng Panginoon is baka sa ating spiritual growth. Baka gusto ka niyo lumago. Baka gusto ka niyo ma-transform. Kaya ganun. Number 2, bakit nga ba may pinapanggal ng Diyos sa ating buhay? Number 2 is for redirection or para i-direct tayo. Mahirap pong sumunod sa Panginoon. Tama po ba? Amen. Totoo po. Mahirap sumunod sa Panginoon kasi ang pagsunod sa Panginoon, marami kang bibitawan dyan. Marami kang tatanggalin sa buhay mo. And may narinig po ako na kahapon po ata yun sa masteral namin. Habang nagkaklase kami, kasi nagde-debate sila po dyan sa mga homosexuality. So may narinig ako na nagsabi ng isa. Sabi niya, ang pagsabi mo na, or ang pag-surrender mo sa Panginoon, hindi yan isang beses mo lang sasabihin. Sabi niya, yung pagsabi mo na hindi mo na ito gagawin o susunod ako sa iyo, Panginoon, hindi lang daw yan isang beses sinasabi. Kasi everyday daw yan dapat sinasabi. Kasi everyday is a battlefield. Ngayon, sinabi ko na, susunod ako sa iyo, Panginoon.
So bukas hindi na. Kaya sabi niya doon, dapat everyday natin yan sinasabi. Everyday natin yung pinangahawakan na, Panginoon, susunod ako sa iyo. Tapos pagkagising ulit, kinabukasan, Panginoon, susunod ako sa iyo. Kasi baka mamaya nakakalimutan natin eh. Kasi pag wala tayong ganung declaration, parang na isasantabi lang natin yung promise na yun sa Panginoon na, Lord, susunod ako sa iyo. Kasi dadaan ng buong maghapon na maraming problema, maraming pagsubok, maraming tukso, ano po, kaya daw sabi, dapat everyday natin sinasabi yun. Lord, susunod ako sa iyo. Lord, susurrender ako sa iyo. So sabi ito, nahirap ang pagsunod sa Panginoon. Kasi ito ay isang serious matter. Sabi ko nga po kanina, marami kang bibitawan. Marami kang tatanggalin. So, na-realize niyo po ba dun sa Bible, bakit sinabi dun na kung malahinga ka, iluluwa kita? Sinabi din dun na sana di mo na lang ako nakilala. Bakit mo sasabihin yung mga words na yun kung hindi ito seryoso? Kasi ang ginagawa lang po ng iba, yung basta makasimba, kasi routine, ano po, yung Sunday ngayon, kailangan ko gumising ng maaga. Parang ano na siya, yung routine. Every week, every month, every year, yun na lang ang gagawin. Sabi dito, and one of the reasons why God wants to take it away dahil gusto niya tayong i-direct. Kasi baka mamaya papunta na tayo sa kapahamakan. Baka kasi mamaya mahuhulog na pala tayo sa bangin. Ano po? Oo, lahat tayo binigyan ng Panginoon ng free will. Lahat tayo may free will. Pero hindi hahayaan ng Panginoon na yung kapag kapanyari mahuhulog ka na, hindi niya hahayaan na mahuhulog ka. Kasi, hindi anak, wait lang. Hindi ka dyan. Sige. May free will kita, binigyan kita ng free will, pero hindi ko sinabi sa'yo na pumunta ka na dyan. Hindi ko sinabi na tumalon ka na dyan. Hindi. Halika dito. So, ganun. Binibigyan lang tayo ng Panginoon ng free will sa ating mga choices, pero doesn't mean napapabayaan tayo ng Panginoon. Kaya nga po yung iba napapatanong na, bakit ganun, Lord? Kung kailan naman ako sumunod sa Panginoon, doon naman ako nawalan ng trabaho. Kung kailan ako sumunod sa Panginoon, doon naman ako nawalan ng negosyo. Remember po, walang pinlano ang Panginoon sa atin na makakasama. Ano po? Dahil kahit sabi po sa Jeremiah 29:11 na, ang mga plano ko para sa iyo ay mabuti. So, tayo po dito, He is just redirecting us for what He wants us to be. Kaya sabi din po sa Proverbs 3:6 na in all our ways, we must acknowledge Him. Dahil ang Panginoon lamang po ang nakakaalam kung ano po ba ang dapat nating lakaran. Kung saan po ba dapat tayo pumunta. Kung saan ba yung tamang daan. Kasi baka mamaya doon tayo dumadaan sa lubak-lubak na daan eh. Alam niyo po yung Waze. Yung application sa cellphone, yung maps, yung pang locations. Yan. Pag po gumamit kayo nun, minsan, pag nag-pin ka ng location na pupuntahan, may 3 daan silang nire-recommend na daanan mo. Na pwede dito, mamili ka. So baka kasi ganun nating buhay. Ano ba? Doon sa 3 binigay na choices ng Waze o ng location app, baka yung isa doon, sabi, mahabang biyahe, pero komportable naman. Mahaba, pero komportable naman. Yung isa, dadaan ka sa bypass, o mabilis, pero possible din na lubak-lubak. Possible din na baka hindi pa gawa yung daan, o baka may nag-aabang para sa'yo doon. Meron din naman na isang sobrang bilis na daan. Kaya lang, papatayin ka naman sa toll gate. Diba? So, may 3 choices ang binibigay ng application na yun. And lahat ng yun, lahat ng binigay na choices na yun, lahat naman yung papunta lang sa isang location eh. May mabilis, may bypass, na lubak-lubak, may mahaba. So lahat yun papunta sa isang lokasyon. Ngayon,
Kaya sinabi na kailangan natin ng guidance ng Panginoon para malaman natin kung saan ba ako dumadaan, Lord. Baka kasi mamaya doon ako sa may lubak-lubak dumadaan, hindi ko pa alam. Baka kasi mamaya dito ako sa mga mahaba. O baka dito sa hindi ako komportable dumadaan. Kaya natin kailangan ng guidance sa Panginoon para malaman natin kung saan ba talaga tayo dapat dumaan at pumunta. Number 3, kung bakit may tinatanggal ng Panginoon sa ating buhay, is, sabi ko, preparation for greater blessings. Preparation for greater blessings. Minsan, pinapayagan ng Panginoon na to wipe everything in our life. Pinapayagan ng Panginoon na mag-back to zero ka. Katulad po ng kwento ni Job, di ba po? Na back to zero. Nawalan ka ng karisan, nawalan ka ng anak. And sabi dito, God allows breaking for us to be molded into something new and better. Sabi, pag may inalis sa atin ng Panginoon, o God has taken away something from us na hindi ito importante. Sa una, hindi ito malinaw para sa atin. Pag may inalis ng Panginoon, hindi ito malinaw. Marami tayo tanong. Yun ang natural instinct natin mga tao. Nagtatanong tayo na, bakit Lord? Bakit mo kinuha, Panginoon? Akala ko ba, ito na yun. Akala ko ba, Lord, ikaw may bigay nito. Bakit kinuha mo? Sabi ko dito, sometimes, God's preparation includes separation. Yun po ang rason kung bakit may kinukuha o bakit may tinatanggal ng Panginoon sa atin. Kasi God's preparation includes separation. Minsan, may mga tatanggalin ng Panginoon sa buhay mo para ihanda tayo sa next season of our life. May tatanggalin ng Panginoon to prepare us for the next level of our life. And sabi po sa ating key verse kanina, sabi sa John 15 verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Kung titignan po natin itong verse na ito na mabuti, usually po ang understanding natin sa verse na yan ay dahil hindi naman siya, hindi lumalago o hindi nagbubunga itong sanga na ito, tatanggalin na lang. Diba? Kaya inaalis po talaga ng Panginoon kasi hindi naman ito mahalaga. Kaya ito tinatanggal ng Panginoon kasi wala naman pala itong nabibigay na bunga at itatapon na lang. Parang ganun po. So sayo dito, pero kung babasahin po natin na mabuti yung verse na yan, ang nakalagay po dyan, kung mababasa po nyo, may dalawang types of cutting na nangyari. May dalawang pagputol na nangyari. Ang una, dahil hindi ito namumunga, ay puputulin. Yun po ang sabi. Diba? Yung pangalawa naman po, ay dahil nagbubunga ito, ay puputulin pa din. So bakit puputulin pa din? Nagbubunga naman siya. Ano kung sabat sa baba? Para lalo pang magbunga ng sagana. So sabi ko dito, ano ba ibig sabihin ng pruning or trimming? Sino ba mga plantita dito? Ayan. So bakit po ba pinuputulan yung halaman? Para lumago, diba? So yun po ang explanation po ng verse na to, yun na po mismo yun. Kung bakit pinuputulan ay para lumago. Sabi, pruning is cutting off to give way, to give allowance and room for new growth. So yung fruitless o yung hindi namumunga, kaya ginugupit ay para itapon at sunugin. At yung isa naman, yung nabubunga, kaya ginugupit ay para lalong lumago at mas magbunga. So, two types of cutting po na inaalaw ng Lord sa ating buhay na may ma-cut off, na may mawala, may i-trim, na may tanggalin sa atin. So, not to punish us, hindi para parusahan tayo, kundi, sabi ko, but to bring us to the next season or to the next level and to the next fruitfulness of our life. Yun nga lang po minsan nagiging tayong komportable sa mga blessings na meron tayo. Yun na po ang isang problema ng mga Kristiyano. Kasi minsan doon tayo sa part na kung saan napakagaan ng lahat. Sabihin natin, maganda yung trabaho mo, maganda yung negosyo mo,
Kumbaga sabihin natin, blessings talaga, kung matatawag. Then magugulat ka na lang. Out of nowhere, dun sa time na kung saan nagbubunga ka, dun sa time na kung saan sagana ka at marami kang bunga, biglang God allowed pruning. Biglang papayagan ng Panginoon na mangyari ko sa buhay mo na tatanggalin niya yung mga blessings, tatanggalin niya yung mga bunga mo. Kasi God allowed it. Totoo po. Sinasabi din po dyan na kahit nagbubunga, pinuputol din. Kaya yung iba nagtatanong, Lord, akala ko ba tuloy-tuloy na po? Di ba sabi mo, sumunod lang ako, hindi mo ako gugutumin? Di ba sabi mo, sumunod lang ako, pagpapalain mo ako? Pero bakit, Lord, bakit kinuha mo? Bakit tinanggal mo? Ano yung purpose nito, Panginoon? So, nagtatanong po ba kayo ng ganyan sa buhay mo? Na, Lord, bakit mo kinuha? Bakit mo tinanggal? Sabi ko dito, we never realize that the key to fruitfulness, to bear more fruit, requires pruning. Sa Tagalog po, ang susi sa pagbubunga para lalo pa tayong magbunga, ay kailangan tayong putulan or i-trim. Kaya minsan po, inaalaw po talaga ng Lord na dumaan tayo doon sa pagputol, sa pagtatabas. So sabi ko, when we are suffering, o tuwing ma-experience natin yung pruning, think of siguro, mas gusto pa ako ni Lord na magbunga. Minsan kasi napapaisip tayo na, bakit ganun? Kung kailan naman ako naglingkod, saka naman ito nawala. Kung kailan naman ako sumunod, Lord, doon naman nagkahetok-hetok yung buhay ko. Doon naman parang pumangit yung buhay ko. Alam niyo po, kung meron man tinatanggal ang Panginoon sa buhay natin, it's either meron siyang ipapalit or meron siyang plano kung bakit niya tinanggal yun sa'yo. Dalawa lang po yung palagi, ano po? It's either may ipapalit or may plano siya para sa'yo. Dahil sabi ko, kapag ka ang Diyos po ay nagsara ng pintuan, it doesn't mean na forever sarado yan. Hindi pwedeng nakatrap ka lang sa loob. Magbubukas ang Panginoon ng panibagong pintuan para sa atin. Sabi dito, pruning is painful. O, masakit po ang trimming. Masakit. Pagka ando na tayo sa part na pinapabitawan na sa atin ng Lord, na, anak, bitawan mo na yan. Eh, Lord, hindi pa kasi ako ready. Huwag mo na, Lord, huwag mo nang putulin. Pero sabi nga po, pruning or trimming is God's preparation for us that leads into a deeper dependence towards Him, or He is preparing something greater for us to be more fruitful. Pero alam niyo po kung anong na-realize ko sa verse po na yan. Alam niyo po kung anong na-realize ko? Na hindi lahat ng problema, hindi lahat ng pagsubok natin sa buhay, nadadaan sa prayer. Hindi porket, Lord, tanggalin mo to, tatanggalin ng Panginoon. May mga prayer tayo na inaalaw ng Panginoon at tanggalin. Pero hindi lahat ng prayer natin ay didinggin ng Lord para tanggalin. Kasi sabi po dyan, di ba? Para magbunga pa. He allowed it to happen for us. Para lalo pa tayo magbunga. Kasi may mas malaking blessings na nakalaan para sa atin kung bakit tatanggalin niya, kung bakit puputulin niya itong bagay na ito na pinagkakaingat-ingatan mo. Pinagkakaingat-ingatan mo o pinoprotektahan mo. So puputulin ng Panginoon. Nakakita na po ba kayo ng mga halaman na nakakorte? Yung may mga korte bilog, korte baba, korte moon, di ba? Pagka tinignan niyo po yun, nagagandahan po tayo, di ba po? Pero kung ilalagay mo yung sarili mo bilang halaman, ikaw yung halaman na pinuputulan, masakit. Pero sa point of view ng tao na nakakakita, ay ang ganda. So ganun din po sa ating spiritual life. Sabi dito, the more the trimming, the more the cutting, mas maganda. Kasi isa kang patotoo na ang dami ng tinanggal ng Panginoon sa buhay mo, pero dito ka pa rin, naglilingkod ng tapat sa kanyang buhay, sa iyong buhay, sa kanyang harapan. Ang dami mo ng pinagdaanan, pero dito ka pa rin. Kasi ang dami ng tinrim sa ng Panginoon at nagpapatrim ka sa Panginoon. And sabi po dito, let's talk about letting go. Letting go. Kasi minsan,
God wants to take away something from us. Pero tayo po minsan yung nag-hold back dito. Tayo yung pumipigil. Tandaan niyo po na the Lord can help us change. Kaya tayong tulungan ng Panginoon na mabago. Pero hindi siya makakakilos kung hindi natin siya hahayaan. Ano po sabi dun sa isang famous quotation? Let go and let God. Let go and let God. Minsan we carry those problems, we carry those emotions, those pride, this pride, or yung ego mo, dala-dala mo lahat, yung pangit na ugali mo, yung kung sino ka, nung una ka. Hanggang eventually, di natin napapansin na hinihila na pala tayo nito pababa. Palunod na pala tayo. Pero ang Panginoon, nasa tabi lang natin. Nagsasabi na, anak, bitawan mo lang yan, sasapuhin kita. Anak, let go. Nandito lang ako, naghihintay lang ako. Kasi minsan akala natin, bakit Lord hindi ko inaalis to sa buhay ko? Bakit Lord pinapray ko naman, bakit hindi mo pa tinatanggal sa buhay ko? Tanungin natin ang sarili natin na, baka kasi hawak mo pa. Baka kasi ayaw mo pang bitawan. So minsan, sabi dito, di natin alam kung kailan yung oras pag i-let go na. Wala tayong idea na, Lord, kailan ko ba dapat bitawan? And we pray for answers. Dasal tayo ng dasal na, Lord, kunin mo naman ako. Lord, paano ba to? Paano ko ba ito bibitawan? Kasi parang ang hirap pagka binitawan ko. Ang dami nating dasal. Alam niyo po, may nabasa po ako isang post sa IG. Sabi doon, don't say God has been silent when your Bible has been closed. Huwag mo daw sasabihin na tahimik ang Panginoon. Hindi ako kayang sagutin sa mga katanungan ko. Bakit Lord parang pinalikuran mo ako? Hindi mo ako kayang sagutin sa mga dalangin ko. Sabi, huwag mo daw yung sasabihin kung yung Bible mo naman nakasara. Diba? Kasi, paano ba magsasalita ang Panginoon? Ang Bible, ang Panginoon mismo ang nag-authorize nun na dito kita kakausapin. Dito ako magpapahayag sa iyo ng mga salita para malaman mo kung anong dapat mong gawin. So, hindi tayo sasagutin ng Panginoon sa mga dasal natin at mga dalangin kung hindi tayo magbabasa ng Biblia. E sabi ko dito, paano natin malalaman kung i-let go na? Kung di naman tayo nag-take ng oras o nag-take ng time para magbukas ng Bible, para malaman natin kung ano ba ang dapat gawin, kung kailan ba dapat bitawan, kasi nakasara lang eh. Sabi ko dito, minsan, ang ginagawa na lang natin, humahanap tayo ng sarili nating sign. Gumagawa tayo ng sarili nating sign kung kailan lang bibitawan. So I remember, nung college pa ako, may nagpa-counsel sa akin na isang bata. Ano naman yan, parang hindi seryosohan ng counsel. Kasi nahilig ko akong mag-advise talaga noon pa. So, may isang bata na lumapit. Ang sabi niya, Kuya, paano ko ba masasabi pag siya na talaga? So, we're talking about love life ko, ano? Sabi niya, paano ko ba malalaman pag siya na talaga yung para sa akin? Ang sabi ko, pinag-pray mo ba? Sabi niya, opo, pinag-pray ko naman po. Sabi ko, gusto ko yung God-fearing, gusto ko Christian, gusto ko yung mabait. Kasi bata nga po, kaya ganun yung mga sinasabi ko. So, sabi ko, ngayon, boyfriend mo na? Sinagot mo na ba? Sabi niya, hindi po. Manliligaw ko po yun, sabi niya. May manliligaw po ako na gano'n. Kaya lang hindi ko po kasi type. Sabi niya, hindi ko po type yung itsura. Sabi niya kasi gano'n. Pero yung prayers niya, di ba? Tumutugma dun sa gusto. Sa gusto niya. Kaya lang hindi ko po type eh. Kaya ang sinagot ko po, itong isa. Ang sinagot ko po, ito yung pogi. Sabi niya, pogi. Ano, matangkad, may motor. Sabi niya. Mabait din. Sabi niya, oh. Sabi ko, ngayon, na-meet niya ba yung standards ng prayer mo? Eh, hindi po.
Sabi niya, hindi po. Pero di ba kuya, natuturuan naman yung tao na maging Christian, sabi niya. Pwede ko naman siya dalhin sa church para maging Christian ka Ganyan. Papakilala ko sa kanya si Lord. Pwede naman maging God-fearing yun Ganyan. So, sabi niya, actually po humingi nga po ako ng sign kay Lord. Sabi ko, Lord, para kami sa isa't isa, kung hindi kami para sa isa't isa pala. Sabi niya, kung hindi kami para sa isa't isa, magpakita ka po sa akin ng logo na kulay pink, sabi niya. Tatayo po ako dito for 15 seconds, magpakita ka po sa akin ng logo na kulay pink. Pag kami dumaan po, ibig sabihin, hindi kami para sa isa't isa. Sa isip-isip ko, habang sinasabi niyo, ba't ganun yung style na hinihingi mo? Parang imposible mangyari. Sabi mo ganun, siguro gusto mo lang talaga. Kaya ganun yung mga sign na hinihingi mo. Kasi yung sign niya, imagine na, pink na logo. Sa panahon ngayon, ang lumilipad lang na nakikita ko ay kulay puti. Kasi sa mga patay, birthday, o kaya asul, dilaw. Pero pink na logo. Nakakita ko ng pink na logo, bata-bata. Pero wala na ng pink na logo. Ngayon, mabihira na lang may magkalipad ng pink na logo. Pero that time, sabi mo, magpakita ka po sa akin ng pink na logo. Imagine, nakatira din po sila sa bandang malayo. Yung talagang bukid, na walang mga bahay na magkakatabi. Paano may lilitaw na logo doon? Tapos mapuno pa sa kanila. Paano makikita? Baka dito nagpadaan. Baka dito nagpadaan. Kaya dito ka lang nakatingin. Diba? Kaya ako, to make the long story short, sumakit lang po yung ulo ko dun sa mag-aaral. Kasi, alam mo yun, nagpag-advise ka. Humingi ka ng sagot sa mga tinatanong. Pero, iba pa rin yung ginawa mo. Iba pa rin yung sinunod niya. Iba pa rin yung ginawa niya. Na, kumbaga, nagsayang lang kami ng laway parehas. Para siya nagtanong, na alam niya naman yung ginawa niya. Or, ginawa niya na ng sagot o ng solusyon o ng hakbang. Tapos, binabother niya pa ako na, ano ba? Mga ganyan. So, sabi mo dito, minsan, ganun po tayo. Ang hinihingi natin na sign is yung para ma-justify lang yung gusto natin. Yung para maipilit lang natin yung gusto natin. Kaya tayo na mismo yung gumagawa ng sign na Lord, pag kami nadaanan ako na nagtitinda ng paputok, nangyari yung paputok. Kaya layo pa po ng layo pa po ng January. Tapos ang mga sign mo, mga imposible mangyari. Mali po yun. Sabi dito, ang hihingin mong sign, kung meron ka mong hinihingi sa Panginoon na kasagutan, buksan mo yung Biblia mo. Huwag kang humingi ng sign sa mga tao sa paligid mo. Huwag kang humingi ng advices sa mga tao na alam mo, naninira din ng buhay. Kasi kung hihingi ka ng advice sa mga tao na alam mong pangit yung history niya, pangit din ibibigay niya sa'yo. Hindi rin siya makakatulong para sa'yo. Kung sabi ko dito, going back about the beauty of letting go. Bakit nga ba maganda i-let go? Sabi po sa Isaiah 43, verse 18 to 19, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo ako ay gagawa ng isang bagong bagay, ito'y naganap na. Hindi mo ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Ano po sinasabi ng verse na ito? Sabi niya, ilibing na sa limot. Ilibing na sa limot. Sabi ito, God wants you to let it go kasi may mas maganda pa siyang plano kaysa sa mga bagay na hindi mo mabitaw-bitawan. Sabi po sa 19, ano po sabi doon? Masdan mo ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y naganap na, hindi mo ba nakita? Gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. So, makikita ko natin doon, sabi doon, naganap na. Di mo pa ba makita? Actually, speaking by faith po yun Naganap na. Di mo ba makita? Kumbaga, parang sinasabi ng Panginoon na, binigay ko na sa iyo, bakit hindi mo pa i-grab? Binigay ko na sa iyo, bakit di mo ba i-declare? Diba, Lord? Pagalingin mo ako sa sakit mo. Ibahin mo ang prayer mo.
Lord, tinatanggap ko na magaling na ako sa sakit ko. Unahin mo na agad. I-grab mo na agad kasi si Lord mismo nagsabi na naganap na. Binigay ko na kasi. Di pa ba makita? Di pa ba kukuhanin? Kuhanin mo na, andyan din. Sabi po doon, diba, gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto. Pag po sinabi natin disyerto, ang disyerto po ay malawak, puro buhangin. So, wala tayong makikita doon, no? Puro bundok lang po ng buhangin. Pero sabi niya doon, gagawa ako ng daanan. So, ibig sabihin, gagawa siya ng daan sa mga pinagdaraanan mong problema, pagsubok. Kasi po ang disyerto, pag po sinabi natin disyerto ay, ano po to, parang discomfort, tawag. So, ibig sabihin, dumadaan tayo dun sa discomfort ng buhay natin, mga pagsubok, mga problema. Pero sabi ng Panginoon, gagawa ako ng daan. At, ano pa sabi doon? Hindi lang po basta daan eh. Sabi niya, magkakaroon ng ilog. Which is impossible sa mind nating mga tao. Pero pag ang Panginoon na nagsabi na magkakaroon ng ilog o ng tubig dyan sa disyerto, magkakaroon. Kasi ang Panginoon po mismo ang nagsalita. Ang Panginoon po mismo ang nagsabi. Sa ating point of view, sa ating buhay, kasi wala naman po talagang makakatulong sa ating mga problema at makakalutas ng ating mga problema, kundi ang Panginoon lamang po. Wala pong iba. Kaya sabi po dito, ang sabi lang po nun, let it go, anak. Ako bahala sa'yo. I got you. Ang ganyan sabi ni Lord. Natry niyo po ang masabihan ng gano'n, yung sa mga kaibigan nyo, or sabi natin, kapatid mo, nagsabi na, kalma ka na, ako bahala sa'yo. Kalma ka na. Huwag ka na mag-alala, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Ako na bahala sa'yo. Natry niyo na po mga pagsabihan ng gano'n. Kasi, kung natry niyo po yun, what more kung ang Panginoon pa mismo nagsabi nun sa atin, anak, I got you. Ako bahala sa'yo, anak. Ako, sagot kita. Kahit dumaan ka dyan, sagot kita. Ako bahala sa'yo, hindi kita papabayaan. So, sa ating pong conclusion, sabi dito, God takes it away for a reason. And that reason might be painful and confusing. Pero sabi, trust His plans. Because He knows our tomorrow. Remember niyo po si Gideon? Si Gideon po ay may 32,000 na soldiers. Sa pagdidigma o sa gera, ang may advantage po, yung mas maraming troopers, di ba? Mas maraming soldiers. Mas may advantage yung bansa na mas maraming armas. Pero sa kaso ni Gideon, yung 32,000, naging 300. Nagkaroon ng copy, nagkaroon ng trimming. Ano, kasi ang dami doon na sinabi na pailumin mo sa ganito, pauwiin mo yung mga duwag. So nagkaroon ng cutting, nagkaroon ng trimming. So kung titingnan natin, sa perspective natin bilang mga tao na normal, matatalo si Gideon sa 300. Pero ang Panginoon ang nagsabi na bawasan mo. At doon pinakita ng Panginoon na kahit kaunti yan, pag ako nag-utos sa'yo, pag ako nagsabi sa'yo na gawin mo yan, hindi kita papabayaan. Itatawid kita dyan. So, another po si Job. Si Job, kaya pa natin pinag-uusapan, he had everything in life. Masagana ang buhay ni Job. And all of the sudden, everything is gone. Pero sabi ko nga po kanina, ang nakakatuwa sa buhay ni Job, kahit pinagdaanan niya yun, nagpatira pa rin po siya at lumod, nagpuri sa Panginoon. And sa scripture po, yun po yung matutunan natin talaga sa buhay ni Job, sa buhay ni Gideon na minsan God allowed trimming, God allowed cutting sa ating buhay. Hindi para sabihin mo na pinaparusahan ako ng Panginoon. Hinahanda ka ng Panginoon sa susunod na fruitfulness ng buhay mo. Kasi ang pinangahawakan po ni Job dito, na kung inalaw ng Lord na mawala ito,
Kung inalaw ng Lord na kuhanin to sa akin, una, kaya niya ibalik. Pangalawa, kung hindi man niya ibabalik, may plano siya kung bakit niya kinuha. Paulit-ulit ko po itong sasabihin sa inyo po, na kung may tinanggal ang Panginoon, una, kaya niyang ibalik. Pangalawa, kung hindi man ibabalik, may plano siya kung bakit tinanggal ng Panginoon. Kung bakit tinanggal ng Panginoon sa buhay natin itong mga bagay na akala natin importante. Sabi dito, pruning is a great opportunity for us to assess. Ano ibig sabihin? Ang pruning daw po, or trimming, or cutting, ay isang magandang oportunidad para ma-assess natin yung sarili natin. Kasi dito natin malalaman kung yung buhay ba natin ay naka-foundation pa sa Panginoon. Baka mas mamaya, nakadepende na tayo dun eh. Baka pag kinalaw ni Lord na wala yung pinagkakakilaan natin, baka magplato tayo sa Lord. Kasi doon na lang tayo nakadepende. Baka mamaya pagka tinanggal sa iyo ng Panginoon yung mga bagay na iniingat-ingatan mo, baka mamaya magalit tayo sa Panginoon. Baka kasi mamaya nakadepende lang tayo doon, kaya ganun. So, remember Abraham. Apakatagal po kinatay ni Abraham na ipagkaloob sa kanya ng Panginoon si Isaac. Apakatagal po. And dumating doon sa point na gumawa na siya ng sarili niyang mga hakbang para magkaroon siya ng anak. And to make the long story short, binigay na ng Panginoon si Isaac. Then nung lumaki si Isaac, ano sabi ng Panginoon? Ialay mo sa akin si Isaac. Kung tayo si Abraham, pwede natin sabihin yun eh, na Lord, matagal kong inantay ito eh. Lord, di ba pinangako mo to sa akin? Pinaramis mo to sa akin, Lord eh. Mas kukuhanin mo, Lord. Iaalaw mo na mawala sa akin. Di ba hinaling ko to sa'yo? Sabi ko, Lord, gusto ko ng anak ko. Mas kukuhanin mo lang din. So, di lang tayo. Kaya po, kay Abraham binigay, hindi po sa atin. Kasi pag sa atin po binigay, magreklamo po tayo. Ano po? Kaya sabi ko dito, ang gusto lamang sabihin ng Panginoon kay Abraham, binigay ko yung gusto ng puso mo. Pagkababawin natin. Binigay ko yung matagal mo nang dinadasal at dinadalangin sa akin. Ang tanong, nasa akin pa ba yung puso mo? Binigay ko yung gusto mo. Sige, bibigay ko. Lord, gusto ko ng trabaho. Bibigay ko sa iyo yung trabaho na gusto mo. Ang tanong ko, nung binigay ko sa iyo, nasa akin pa ba yung puso mo? Yun ang gusto mong sabihin ng Panginoon. Kasi baka mamaya nakadepende na tayo doon. Kasi baka mamaya umiikot na yung mundo natin doon. Baka mamaya doon na lang tayo umaasa, hindi na sa Panginoon. Ano po? Kaya sabi ko dito, napakahalaga ng pruning sa ating buhay. And minsan inaalaw talaga ng Panginoon ng mangyari na may mawala sa atin. So sabi ko dito, napakahalaga ng mga bagay na inaayos ng Panginoon. Sa ating buhay, sa ating pananaw, pwedeng, Lord, doon ako sa gana. Lord, ito na yung magkakaroon sa hirap sa aming buhay. Pero, tinanggal mo, Lord. At the back of our mind, inisip natin na, ano bang nagawa kong kasalanan? May nagawa ba ako, Lord, para kuhanin mo to? Para alisin mo to? Not knowing na kaya kinukuha ay papalitan. Not knowing na kaya kinukuha ay dahil may plano pang mas maganda. And sabi ko dito, napakahalaga na minsan may inaalis ang Panginoon sa buhay natin. And Lord, kung kinakailangan mong gupitin, gupitin mo lang. Kung kinakailangan mo, Lord, gupitin yung ugali ko, gupitin mo lang para mas maging okay ako, para mas makalabas ako sa comfort zone. Lord, kung kinakailangan mong gupitin yung insecurities ko, gupitin mo lang, Panginoon. Kasi ayaw ko nito, Lord. Actually, sa akin po yun.
yung insecurities na yun. So sabi ko, Lord, ayoko ng insecurities na to. Ayoko ng parang ang hina-hina ko. Kasi another psychology factor. Mag-aaral ko rin ng psychology. Sabi po ni Adler, lahat tayo ay may inferiority complex. Lahat tayo meron, mula nung pagkabata. And nakadepende sa atin kung paano ito mawawala. Pag sinabi natin inferiority complex or pagiging inferior, ibig sabihin po ito po yung umaasa tayo. Umaasa tayo sa ating magulang, or kumbaga may inaasahan tayo iba. Matutulong sa atin at gagawa ng mga ganito, ng mga ganyan. Kasi inferior na tayo, mahina. E ngayon, nakadepende sa atin kung i-develop ba natin yun, kung tatanggalin ba natin yun. So sa akin po, bilang personal patotohanan ko, I remember the very first time, sabi sa akin, magturo ka. Sabi ko ba, masasabihin ko, hindi ko alam kung susulat ko. Kasi growing up, wala po kami talagang, hindi po kami talaga nakikihalubilo sa kung kanino. Kaya sa akin ang development po sa akin, parang hindi ako marunong mag-build ng conversations. Kaya sasabi ng iba, ang sungit mo tingnan. Sasabi ng iba, parang ang sungit mo, parang hindi ka makausap. Pero ang totoo po, hindi ko lang po talaga kayang mag-approach ng tao. Pero pag in-approach niyo ako, iba, baka magdalgalan tayo hanggang bukas. Yun lang po ang hindi ko po kaya, yung simula. Yung panimula na, hi, hello. Kaya nakita niyo po minsan, nakaupo lang ako sa isang tabi. Actually, battle ko po yun sa loob Gusto ko pumunta doon, gusto ko makihalubilo doon. Kaya sabi nung sarili ko, sa loob ko, baka ma-out of place ka lang. Kasi yun po yung battle ko mismo. Kaya sabi ko, Lord, tanggalin mo mga Lord yung insecurities ko. Tanggalin mo Lord yung parang nahihiya ako. Kasi ayoko ng Lord Ayoko tumanda na ganito. Ayoko tumanda na mahina ako. Kaya Lord, kung kinakailangan putulin yung insecurities na to Lord, sabi ko, malaya ako, putulin niyo po Lord. Kasi hindi ko po kailangan ito. Hindi ko po ito kailangan sa buhay ko. And sabi ko dito, Lord, kung kinakailangan gupitin yung kaartehan ko, natin. Kung kinakailangan gupitin yung kaartehan natin, pagupit natin sa Panginoon. Ano po? Kasi, di ba, kapag ka maarte tayo, ayaw natin ng ganito, ayaw natin ng ganyan. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa plaza, mag-hype ka ng salita, mag-share ka ng ganito. Ayoko, mainit. Kasi maarte ka. Kaya nga, kung kinakailangan gupitin. And lastly, Lord, kung kinakailangan akong kalbuhin, ano ba yung kalbuhin? As in, di ba sa halaman ko pinag-uusapan, hindi po buhok, ano po? Halaman. So bilang halaman, imagine halaman tayo. Lord, kung kinakailangan akong kalbuhin para totally makakilos ka, kalbuhin mo. Kung kinakailangan akong kalbuhin para mas gumanda yung tubo ko, kalbuhin mo, Panginoon. Kung kinakailangan akong kalbuhin para mas magbunga ako, kalbuhin mo, Panginoon. As in, totally zero. Yung back to zero. Parang kay Job. Pero hindi naman po ialaw ng Panginoon na maranasan natin yung katulad ni Job, yung sa buhay ni Job. Kasi imagine po kung sa atin po yung ginawa na, wait, sino ba ito example? Hindi ako na lang po, para walang matipisod. Ano po? Kasi baka mamaya, next Sunday, bawas na po tayo, pagka nag-limbra po ako. Si Gershon. Si Gershon ay binigyan ng pagsubok na katulad ng kay Job. Tinanggal lahat. Sa story ni Job, si Job ay nagpasalamat po, diba? At nagpuri sa Panginoon. Pero ibahin po natin ngayon. Si Gershon ay binigyan ng pagsubok ng Panginoon. Si Gershon ay nagmukmok. Si Gershon ay nagtampo. Si Gershon ay nagalit sa Diyos. Magandang storya o hindi? Hindi po maganda. Ang tanong ko sa inyo, maitatala ba yung pangalan ko sa Bible? Matatala po.
Bakit? Bilang wag tularan. Wag tularan si Joshua na nagmukmok at nagalit sa Diyos. Katulad po ni Judas, si Judas nakasulat po sa Bible. Pero sabi ko doon, wag natin tutularan. So, pwedeng maisulat yung pangalan ko. Kung ako'y nagalit sa Diyos, nagtampo sa Diyos, pwede kong isulat. Pero tapos na po yung Bible eh. Kung nalimbag na po siya. Hindi na po pwede isulat. Pero ibig sabihin ko, ibabalik po natin sa unang panahon. Kasi gano'n, pwede pong isulat bilang wag tularan. Huwag niyong gayahin si Gershom. Pero hindi po ako mismo, story lang po yun. Hindi po.